Sa mundong ito na kung saan ang sukatan ay nagtagumpay at gantimpala ng buhay ay ang kayamanan, katanyagan at kapangyarihan. Yung tatlong K na yan. Kayamanan, katanyagan at kapangyarihan. Ito yung gustong-gusto ng mga tao. At tayo ay sinusukat ng mga taong nasa paligid natin kung gaano na ba yung ating narating. Diba? Kahapon nga, nung galing kami kada GB, nung papunta kami kada GB, sabi ko kay Tatay, yung sasakyan ko kako, pag inabante ko yung Panda kasi yung service ko eh. Nakaumang ka ng ganun sa kalsada, sisingitan ka pa. Parang binabastos ka kasi Panda lang sasakyan mo eh. Si Brother Bing, nung dala namin yung Lexus, hindi pa umaabante, huminto na yung sasakyan nung nakita yung Lexus. Pinagbigyan na kami. So, minsan ganun ang no? Ang mga tao, sinusukat talaga ang kalagayan ng isang tao kung sa mga pisikal na nakikita. Pero mga kapatid, tayo, bilang mananampalataya, mapalad ang marami sa atin. Nagkakaroon tayo ng mga material na bagay at ito ay blessing ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, higit pa dyan po ang inihanda ng ating Diyos. Higit pa yung mga katuparan ng kanyang pangako. At ito po yung gantimpala sa bawat isa sa atin kung tayo ay magiging tapat sa Kanya. So ang ating pong passage today is matatagpuan po natin sa Colossians chapter 3 verses 23 to 24. At ito po ay very familiar sa atin at karamihan nga sa atin. Ito yung sabihin natin memory verse, isa sa ating mga memory verse. At ito po ang focus nito ay yung tayo ay patuloy na tumingin. Focus our eyes on our Lord. So, hayaan po nyo kung basahin at samahan nyo rin po ako. Sundan nyo po ako sa inyong mga Biblia. Ang sabi po sa Colossians 3, 23 to 24, basahin po natin sa English at Tagalog. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. So, Tagalogin po natin. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran niyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Tayo pong lahat ay yumuko at sumandaling manalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon na nagpapasalamat kami sa panibagong biyaya ng buhay na ibinigay nyo sa bawat isa sa amin, Panginoon, na ibinangon nyo kami sa aming mga higaan at ngayon po ay naririto kami sa lugaring ito, sama-sama pong mag-aaral ng inyong salita. At gabayan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Pakalinisin niyo po ang aming mga puso't isipan. Anuman po ang mga bagay na umaago ng aming atensyon sa mga sandaling ito ay ipagsantabi muna po namin, Panginoon, at ibigay ang aming buong oras para sa pakikinig ng inyong mga salita. Muli, Panginoon, sa inyo pong ang papuri, ang pasasalamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So, mag-recap tayo. Ano yung message natin last Sunday? So ito po yung concluding part. Meron tayong 4 na prinsipyo ng stewardship. So nandun pa rin po tayo doon sa ating month-long term theme ng stewardship. So natapos po tayo ng principle of ownership na ang Diyos ang may-ari ng lahat. The principle of responsibility, na meron po tayong partisipasyon, meron tayong kailangan gawin. At the principle of accountability, na kung saan po ay accountable tayong lahat. What you sow is what you reap. Kung ano ang iyong tinanim,
ay yun ang iyong aanihin. At ngayon po, narito na tayo sa huli. The principle of reward. Nakita niyo po ang kabutihan ng Diyos, no? Na hindi na nga tayo may-ari ng lahat. Lahat ay binigay niya. Ang gusto lamang niya ay yung partisipasyon natin. Pero sa huli mga kapatid, ano po yung pangako sa atin? Ang pangako sa atin ay meron tayong gantimpala na nakalaan sa atin. So nakita natin yung kabutihan ng Diyos. So ito po, dito na po tayo sa concluding part natin, the principle of reward. At meron din po tayong tatlong prinsipyo dito sa prinsipyo ng reward na ito. So kung mapapansin nyo po, symmetrical lahat ng ating pag-aaral dito sa ating principle of stewardship. So, nakita nyo mga kapatid, isang buong buwan natin itong pinag-aralan. At nawa, pagkatapos ng ating message na ito, pagkatapos ng ating series na ito, ay walang loose ends. Lahat ay malinaw, no? Lahat ng departamento o lahat ng aspeto ng ating buhay ay makita natin yung stewardship. So, yun po yung aim natin. That's why we discuss this theme, no, for the month of September. So, meron po tayong tatlong pag-uusapan. Una po is the nature of work, the motivation behind the work, and the promise of our work. No, nature, motivation, and the promise. So, yung una po is the nature. Marami sa atin, no, kung hindi tayo aware doon sa nature ng work, bago pa kayo mapunta sa Italia. Yun yung tema ng devotion kahapon. Yung mga plano. Sabi, anong gagawin mo sa Italia? Hindi mo ba alam kung anong klaseng trabaho na doon? Diba? Marahil yung iba sa atin dito na lang na surprise, o yung iba sa atin ay alam na kung ano yung nature ng work. So dito, karamihan sa atin, no, marami sa atin, at tayong mga Pilipino, sad to say, yun, nandun tayo sa isang settore, di ba? Nandun tayo, identified tayo. Madalas ko nga nakikwento na minsan kahit yung trabaho ko, tekniko, kasi may dala ako laging tambo ng walis. No, kasi kasama yun dun sa pagmamanitensyon ko. Di dala-dala ko na, hindi nila nakita yung toolbox ko. Lakad akong ganyan. Hindi nila nakita yung trolley ko na puno ng gamit. Ang nakita nila yung hawak-hawak kong walis. Sabi niya, Dobby bahay. Devi pulire pa, de quella parte. Gaganunin ka. No, signora, sono il tecnico. Pero, incluso. Si, ragione. Dopo pulisco. Gaganunin ko sila. Va bene, ganun. Pero, kung pag sa branded, no, kita-kita nila, no, kahit ang laki-laki nung sign namin dito ng Sorche Banini, no? Hindi naman kami impresa ng pero ganun talaga. So, ganun talaga yung nature na nakikita nila sa atin. So, dito mga kapatid, ano yung nature na sinasabi dito? Ang sinasabi po dito mga kapatid ni Apostol Pablo ay kahit ano daw yung ginagawa natin. Tayong mga Pilipino, hindi nila alam ay bago tayo mapunta dito, marami sa atin ay tapos, di ba? Tapos tayo ng college, may mga pinag-aralan ng karamihan sa atin. Yung iba nga sa atin ay talagang professional pa talaga. Pero ang pagdating natin nga dito, iba yung ginagawa natin, iba yung nature of work. Pero dito, ang sinasabi po ni Apostol Pablo, kahit daw po anong klase ang ginagawa natin, anong trabaho, ay ito po ay mahalaga. Diba? Isipin mo na lang kung walang naglilinis sa Italia. No, di napakadumi. Tapos ewan ko, kanina sabi ko kay Didit ano yung hinahanda mong pera na yan? Pambayad daw sa reputi. Kamahal-mahal. Oh, so 300 pa daw, buti na lang sa amin, 250 lang. Ha? Malaki kasi bahay nyo. Nasa laki kasi ng bahay yan. Sabi ko nga, kung sa Pilipinas sana ganyan, hindi mo ekta-ektarya ang mga mayayaman.
Tapos sila walang bayad sa ano? Sino ang mga ano ng basura? Kaya sa atin, pag ngayon tag-ulan, nakita nyo, no? Hindi bumabaha ng basura, hindi tubig. Basura ang bumabaha. Diba? Kung ganyan lang sana ang ginagaya sa Pilipinas, diba? Ang dami-daming batas, hindi na lang gumaya ng magagandang batas, di? Wala sana, kahit siguro, bili mo, recycle, sa wala man ng recycling sa atin, diba? So kung gano'n sana ang batas, bili mo, kung mayaman ka, malaki basura mo, malaki bayad mo, di sana ang ganda ng sistema ng pagkuha ng basura. Hindi, walang kuha ng basura, yun. Supot. Ganun lang, di ba? Tapon sa ilog. Ganun ang sistema sa atin. Kalungkot man, no? Hindi ba nga sa kapitbahay? Yun, tatapon sa kapitbahay. Pero ang maganda nga, kahit pa paano, dito ay nakikita natin, no? Kung saan napupunta. So, whatever yung ating ginagawa, ay mahalaga po ito. No? Kahit po ito, sabihin natin sacred, whether we are in the ministry of God or we are working outside, no? Yung sa ating pang-araw-araw na mga ginagawa, sa ating mga trabaho, ay nakikita po dapat dito yung ating effort, yung ating faithfulness, dahil mahalaga po ito. No? What is important is na ibigay natin yung best natin, yung effort natin. So, sa trabaho natin, ang sabi po whatever you do So, we must treat our work also as worship. Diba? Minsan kasi talaga, ako talaga, yung inaaral ko to, nung piniprepare ko tong message na to, alam nyo ba? Yun ang minsan talagang struggle ng mga preacher. Na bago niya ito i-share, talagang, kumbaga sa patama talaga. Ito talaga bago ito ma-preach, yung mismong preacher mo na talaga ang minomol. Kasi talaga, sabi, trabaho ko na to. Nahihirapan na talaga ako, araw-araw na lang ganito. Pero kung makikita nga natin, no, may tinuturo ang Diyos. No? Kaya nga bago mo maituro no, tayo muna ang tinuturuan ng ating Panginoon. So, as sabi, work as worship. So, how about our attitude? No? Ano ba yung attitude natin doon sa work natin? Diba? Nandun na tayo. Talagang marami sa atin, no? Hindi man lahat ay disappointed. Diba? Yung iba sa atin, bago pumunta dito, nasa bangko. Bibilang ng pera. No? Hello, ma'am, sir. Good morning. Nasa aircon. Diba? Ganun, magaganda ang yung iba teacher. Kayo ma'am, kayo po yung dito, senyora. Senyora, no, tayong talagang mababa sa matalang nung nasa Pilipinas yung iba sa atin. Kayo yung, sir, gagawin ko na ba to? Kayo yung boss, no? Dito tayo yung boss. No? Talagang maraming disappointment, no, when it comes to the nature of work. Pero yun nga ang hamon sa atin, mga kapatid. No? Lalo pag tayo ay mananampalataya na, kailangan mabago yung ating attitude. So, ang sinasuggest sa atin ni Apostle Paul dito is we must change our attitude, our approach. Na bagamat ganito yung ating kalagayan, ay ituring natin ito na tayo ay naglilingkod ng merong mabuting pag-iisip. No? Meron tayong pinaglilingkuran natin ito ng buong husay. So our work becomes an act of worship when we do it for the glory of God with excellence and dedication. No? Mbawa, kaya nga yung pag naglinis na tayo, gaganyanin ng sinyo. Bravo, di ba? Hindi yung pag ginanon, bien pa. Ripay. Payang ora, di ba? Pero pag gumanon,
Bravo, bravo, di ba? Oh, so, minsan nasa attitude lang yan. Kaya minsan talagang makikita natin mga kapatid na bakit Pilipino pa din. No? Hindi ba kayo nagtataka bakit Pilipino pa din? No? Nakakapag-demand kayo ng 15 euro an hour, 13 euro. Yung iba, 5 lang. Di ba? Kasi nga, yung kalidad ng trabaho. So, mga kapatid, maganda po na makita dito na talagang iba. No? Iba yung ating kalagayan bilang mga trabahador na Pilipino. Lalo pa pag Kristiyano pa. So, lagi po natin yan tatandaan. No? At yung effort, no? Mahalaga din po yung effort. So, do the work with all your heart. No? Ano man ang inyong ginagawa, gawin nyo ito ng puso. Buong puso. So, it implies diligence, passion, and commitment. Diba? Sa trabaho, ayaw nyong malilate. Ayaw talagang pinagbubuti natin kasi gusto natin ma-please yung amo eh. Pero, mga kapatid, what more kung ang iisipin natin, ang sabi kasi dito eh, maglingkod ka na hindi sa tao, kung hindi maglingkod ka na parang naglilingkod ka sa Diyos. Diba? Kaya nga, habang ginagawa natin ito ng merong buong puso with all effort, napapaganda at naililip po ang pangalan ng ating Panginoon. So, isipin natin that God is our ultimate employer. Amen? Dahil nga, sino ba ang may bigay niyan? Ang Diyos pa din. So, nakita natin yung konsepto, no? At the end of all of this, makikita nyo yung tema, it's all about stewardship pa din. So, pangalawa, ano ba yung motivation natin ng work? No? So, Paul is talking about the service for the Lord. So, kung tayo ay, ang motivation natin sa bawat ginagawa natin, ay makapagbigay tayo ng kaluwalhatian. Kasi, mga kapatid, lagi yung tatandaan, kung nakita natin yung lahat ng prinsipyo ng lahat ng ating pinag-aralan, accountability, responsibility, diba? Kung magiging irresponsible tayo sa ating mga trabaho, nakakalungkot, marami tayong naririnig, no? Lalo sa mga mens. May isang malaking company. Alam niyo yung sabi, nung ako pumipilit mag-apply doon, sabi, I'm sorry brother, because you're a Filipino. Sabi niya ganun. Pero yun ang hindi pa nila tinitingnan yung resume ko, hindi pa nila tinitingnan kung ano yung capacity ko, anong kakayahan ko. Ang sabi agad, I'm sorry brother, because you're a Filipino. No. Bakit? Basta kala ko ba Italiano dito? Ba't English yun? Kasi English yung communication namin. So, yung iba sa inyo, kilala siya. So, ang nakakalungkot kasi, nagkaroon ng bad reputation ng mga Pilipino doon sa company na yon at ayaw na nilang maulit. So, wala na nakapasok na Pilipino doon sa kumpanya na yun. Samantalang yung ibang kumpanya naman, no? Yung iba, sabi niya, ikuha mo ako ng kamukha nung pinasok mong Pilipino. Di ba? Bakit? Kasi ang ganda nung naging reputasyon ng Pilipino doon sa kumpanya na yun. Ang gusto ko Pilipino. Gusto ko yung kamukha ni ganun. Tapos magyayabang ka pa, pag ganun, wala na akong makukuha nung kamukha nung pinasok ko na yun. Diba? Yung iba naman ganun, napaka-proud din natin. So, ang nakikita nyo dito, kasi nga, bakit? Ano ang katangian ng mga tao na yun? Marahil sila, hindi sila nagpahalaga. Ano yung motivation nila? Baka ang motivation lang talaga nila, kumita ng pera. Ang magandang makita natin dito, bakit ba talaga tayo nagtatrabaho? Hindi lamang kumita ng pera. Kung hindi, ang sabi ni Apostle Pablo dito, yung lahat ng gagawin nyo, maging motivasyon nyo na kayo ay naglilingkod sa Diyos. Diba? Kasi babalik at babalik sa atin yan mga kapatid. Diba? Dito, tayo, minsan, nagiging judgmental din tayo, di ba? Yung lahi kasi na yun, hindi talaga magaling. Yung lahi na yun, medyo barong-bato talaga. So, ganoon din sila sa atin. No? Lahat dun, may mga
prejudice, no? Merong mga judgment na tayo binabato sa isa't isa. Pero nga, mga kapatid, when it comes sa atin bilang mga mananampalataya na, so bear in mind na we must live up the standards. Amen? No, lagi niyong tatandaan, mga kapatid, na ang ating Panginoong Hesus, lagi ko itong sinasabi, nung dumating ang ating Panginoong Hesus, He raised up the standards. So, yung Christian, kung tayo talaga ay Kristiyano, panindigan po natin yan. At malaki po ang kaakibat na responsibilidad na maging isang mananampalataya. So, we must think that we are not working for men, but working for our Lord. Diba? Imagine nyo kung ang motivasyon nyo, hindi lamang kayo nagtatrabaho sa isa sa pinakamayaman sa Bologna. Kung hindi kayo ay nagtatrabaho dahil ito ay bigay ng Diyos at kailangan kong pagbutihan. Diba? So sa church, minsan nakakalungkot kaya nga mga kapatid, pagbutihin po natin. Pag tayo ay nagtatrabaho sa labas, ang laki-laki ng commitment natin, ang laki-laki ng pagpapahalaga natin sa oras, pero pag tayo para sa Panginoon, bakit ganun? So ito po ang dahilan kung bakit natin ito pinag-aaralan. For us to be more sensitive. So, ano bang mas mahalaga sa akin? Itong secular job ko o ang Panginoon? Pero ang sabi nga ng Panginoon, ituring nyo siya na kahit itong secular job nyo ay para sa Panginoon, at what more kung ano pa yung trabaho mo para sa Panginoon. So kailangan yan, mga kapatid, ay pareho po yung pagpapahalaga natin. Diba? Minsan, sa trabaho, hindi tayo pwedeng mali, pero sa church, okay lang na mali tayo. So, minsan yung binibigay nating effort sa trabaho, todo-todo. Para sa Panginoon, nakakalimutan natin yung mga responsibility natin sa Diyos. Yan, Pastor, ouch. Masakit talaga, mga kapatid. Hindi po exempted ang lahat. Diba? Lahat. Kaya sabi ko even the preachers, bago kayo ginigisa sa sarili niyong mantika, syempre, nagisa na mismo si Pastor dito. Patama na lahat yan kay Pastor, bago kayo tamaan. Ganun po. So, mga kapatid, yung motivation natin, working for Christ, this perspective liberates us from the need of human validation. Sino ba ang gusto nyong i-please? Yung mga amo nyo lang ba? Yung mga taong nakapaligid natin sa atin na, ang sipag-sipag? O ang gusto natin, mga kapatid, ay yung ang Diyos ang matuwa sa atin? So, ang sabi dun sa Colossus 3:22, yung naunang verse, mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin nyo ang inyong amo dito sa lupa. Kasi dito nung araw talagang usong-usok pa talagang slavery. Ngayon naman, malaya na tayo. Pero sa trabaho, parang kung magtrabaho yung iba sa atin talaga, parang alipin talaga, no, sobra-sobrang trabaho, parang alipin na. So, ang sabi ng Biblia, sabi sa Colossians 3:22, mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin nyo ang inyong mga amo dito sa lupa. May nakakakita man o wala. Sabi niya, may nakakakita man o wala, maglingkod kayo, hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. So, honesty is the best policy. Kasi karamihan sa atin, guilty tayong lahat dito. Honest lang kasi tayo pag may nakatingin. O kaya, tulad ko, kasi pastor ako, I cannot afford not to be honest. So, pati yung honesty ko, napipilitan lang din. Guilty tayo lahat. Pero nga, mga kapatid, it takes time. It takes the attitude. It takes perseverance. Kailangan effort talaga Minsan kasi, pag hindi ka na nasanay, alam nyo, lahat ng attributes, lahat ng magagandang karakter, kailangan yan, practicein.
No. Kung hindi nyo pinapractice yung honesty, mahirap talaga yan. No. Kung hindi nyo pinapractice yung positive attitude, mahirap talaga. So lahat ng magagandang bagay mahirap pag hindi natin pinapractice, mga kapatid. So, kailangan yung motivation natin should be to please God, who sees all the rewards to those who are faithful. No. Kaya nga mga kapatid, ang sinasabi dito, kung hindi ka man nakita, yun nga yung nakakalungkot ngayon doon sa social media. Meron akong isang nakita doon sa Facebook, sumakay pa ng habal-habal. Alam niyo habal-habal? Yung mga motor na dumadaan sa mga putik-putik dahil hindi sila accessible ng sasakyan. Pagdating doon, may videographer yung mga vlogger. May mga dalang sako-sako ng bigas at inaabot doon sa mga mahihirap na lugar. Alam niyo ba ang sabi nung binibigyan? Sabi niya, hindi namin kailangan yan. Hindi namin kailangan yan. Kahit nakita niyo silang hirap na hirap, alam niyo kung bakit ayaw niyo lang tanggapin? Kasi nagbibigay, naka-video. Diba? Nagbibigay kasi naka-video. Bakit kailangan pang naka-video? Kaya siguro, siyempre, minsan sa tao, kahit anumang hirap, mas mahalaga talaga yung prinsipyo para sa kanila. Ayaw nilang pagpiestahan sila dun sa social media yung kahirapan nila, ibibideo. At yun namang vlogger na yun, na nagbablog, siya naman yung gustong for the content at para siguro ma-please niya, ma-praise siya ng ibang tao na nagbibigay sila. Pero mali. No? Mali ang intensyon. Ang tunay na pagbibigay, ang tunay na paggawa ng mabuti, hindi kailangan na makita ng ibang tao. Kailangan po niyan yung Diyos. No? Dahil ang Diyos nakikita ang lahat. Kahit anong gawin natin, may nakakita man o hindi, kung tayo ay tapat, nagbibigay tayo ng buong puso, nagbibigay tayo ng may compassion, ang Diyos na po ang bahala sa atin. Amen? So yung pangatlo natin, the promise of our work is eternal inheritance. Mayroon din akong nakita. So, Pastor, bakit na lang puro social media? Lahat naman tayo, guilty dito. Lahat naman tayo, scroll ng ganyan pag may free, di ba? Pag nagpapahinga. Sabi nung isang vlogger din, hindi ko lang kasi ako, yun lang tinitingnan ko, hindi ko na tinitingnan kung kanino, sino ba nag-vlog, sino. Tinitingnan ko lang yung mga thoughts. Sabi ko nga sa inyo, pulot lang kayo ng magaganda. Kasi maraming hindi talaga maganda, no? Sabi niya, sabi nung isang nag-comment, siguro I'm doing fine sa buhay ko kasi ang dami kong blessing. Siguro nga, nakikita ng Diyos na mabuting tao ako kasi ang dami kong blessing eh. Sinagot naman siya nung isang nagko-comment na related sa Biblia eh. Sabi niya, walang mabuti. There's no one good. No. Lahat tayo nagkasala. At hindi mo pwedeng gawing basihan yung blessings, kung yung dami ng blessings mo, na kaya ka nabibless ng pagkarami-rami ay natutuwa sa iyo ang Diyos. Diba? Tama yung comment nung vlogger na yun. So, biblically speaking, mga kapatid, tama po yun. Kasi ang sabi po ng Biblia, umuulan sa mabuti at masama. Meron tayong tinatawag na common grace. No? Ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay mabuti. No? Kaya nga, lagi kong sinasabi, bakit mabuti ang Diyos? Hindi mabait. Kasi yung bait, mga kapatid, nakabase yan doon sa kalagayan ng relasyon. Pag mabait sa'yo, mabait ka din. Di ba? Di ba lang yung mabait na nangangain? Nangangain ng mga kung ano-ano. Alam niyo ba yun? Alam niyo yun, Chantel? Yung mabait? Yung budwit, no? Mais. Hindi ko alam. Bakit mabait ang tawag doon? Isalbahan nga eh. Tinawag mo, larang kagad. Yun daw yun. Pag tinawag mo silang masama, salbahe, lalo daw kakainin yung mga kung ano-ano. No, kaya
Kaya mabait ang tawag. No? Pero ngayon nga, mga kapatid, kaya nga sinasabi kong mayroong salitang bait-baitan. Di ba? Nagbabait-baitan ka lang naman, salbahe ka talaga eh. Diba? Pero yung buti-butihan, di ba wala? Nakikipag mabutihan. Yun ang salita. Kaya alam mo, napakaganda ng wikang Pilipino eh. Kung pag-aaralan mo yung meaning yan, di ba? Sa ating stewardship, ari-arian. Wala tayong pag-aari. Lahat yan ay pahiram. No? Di ba? So mga kapatid, nakita natin dito na ang Biblia po ay nagtuturo sa atin ng mga eternal inheritance. Hindi po nagtuturo ang Biblia na sambahin mo ang Diyos, maging mananampalataya ka, yayaman ka, gagandang buhay mo. Kasama po yan. Dahil sinusunod natin ang prinsipyo ng Biblia, pero hindi po yan guarantee. No? Na yayaman ka, gaganda ang buhay mo. Yung po kasi ang marami ngayon na panghikayat. Nakakalungkot man. Ito yung maraming panghikayat ngayon ng maraming sekta. No? Ng iba't ibang branches ng religion. Na, sige, sumama ka sa amin, gaganda ang buhay mo, yayaman ka, gaganda ang trabaho mo, ganito. Yun nag-aagad ang ipinapangako. Pero nga mga kapatid, kung pag-aaralan po natin ang buong Biblia, ang mga patriarchs, kilala niyo yung mga patriarchs, no? Sila Abraham, no? Sila Jacob, yung mga fathers, no? Nung unang panahon. Nakita nyo sa Biblia, mayayaman sila. Wala kayong makikitang patriarchs na mahirap. No? Si Abraham, napakayaman ni Abraham. Si Jacob, mayaman si Jacob. Si Isaac, mayaman. Lahat sila mayaman. Even si Job, di ba? Nakita niyo yung yaman ni Job. Kasi ang konsepto noon mga kapatid, sumunod ka sa Diyos, maging mabuting tao ka, pagpapalain ka. Ganun po ang konsepto noon. Pero nung ang ating Panginoong Hesus, nabago po. Nagbago po ang konsepto ng blessing. Hindi po ang ating Panginoon dahil itinaas niya ang standards, hindi po ang motivation po ng mga blessing, hindi yung sumunod ka ng sumunod. Kung hindi merong commitment, may faithfulness, no, tinaas niya to the highest standard. Na pag sumunod ka, anong sabi niya? If anyone would like to follow me, pick up his cross. Diba? So may kaakibat po na suffering. May mga akibat na sacrifice. Kaya in the New Testament mga kapatid, wala po kayong makikita na mga mananampalataya na mayaman. So pag may nakita kayo, sabihin nyo sa akin, baka na-miss ko. No? Babalikan natin yan. Kasi nga, ganun po ang konsepto mga kapatid. Sacrifice, service, no? Lahat po ito ay hindi nila minomotivate yun. No? Ang mga alagad pag humahayo, ano sasabihin ng ating Panginoon? Humayo sila. Huwag kayong magdala ng kahit ano. Huwag kayong magdala ng pagkain kasi ang provision ay ibibigay sa kanila. Diba? Ano pa ang sabi? Pag hindi kayo pinatuloy sa mga bayan yun, pagpag nyo yung mga tsinelas nyo. Na ita sa sign na hindi kayo pinatuloy at nireject kayo dyan. So, ano yung implementation sa atin ito mga kapatid? Hindi po nangangako ng material wealth. Hindi po nangangako ng material prosperity. Kung hindi, eternal inheritance po ang reward ng mga mananampalataya. Mapalad nga tayo ngayon mga kapatid kasi hindi pa tayo dumanas ng matinding persecution. Nung araw, ang mga early Christians sinisilaban ng buhay. Pag nalamang Kristiyano ka, papatayin ka. Samantalang ngayon, wala. Gustong-gusto pa nating matawag na Christian, pero ang hirap naman nating ipamuhay. Pero nung araw, talaga, pag tinawag na Kristiyano, they are ready to die
for Jesus. Samantalang talaga ngayon, no? For convenience lang talaga ang gusto ng marami. So, brothers and sisters, it's all about eternal perspective. Our true reward is not in fleeting pleasures or accolades of this world, but in the eternal joy and inheritance we will receive in God's kingdom. So, ang sabi po dun sa Hebrews 6 verse 10, makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal sa na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod nyo sa mga hinirang ng Diyos. So mga kapatid, wala pong masasayang. Lahat po ng ito ay natatandaan ng Panginoon. Kaya nga ang sabi dun sa 1 Corinthians 15:58, hindi po mababaliwala. All our labor in the Lord is never in vain. Kaya nga mga kapatid, as we consider this principle of reward, let us be encouraged to approach our work, whatever it might be. Ano man yung trabaho natin sa labas at maging yung kalagayan natin dito sa church, ano man yung paglilingkod natin, ano man yung mga ministry natin, ay ibigay po natin nang meron tayong sense of purpose and devotion. Na alalahanin natin na lahat po ng ginagawa natin ay mahalaga at hindi po mababaliwala. Let us remember all the work is sacred when done unto the Lord. Wala pong maliit, wala pong malaki. Kung ito po ay ginagawa natin ng buong puso para sa Panginoon. Let us be motivated by the desire to serve Christ, not seeking human approval, but God's glory. Hindi ka pumupunta dahil kay pastor, dahil kay chairman, ginagawa mo ito para maitaas ang iyong sarili, kung hindi, ito ay ginagawa natin for the glory of God. And let us look forward to the eternal reward. Natandaan natin mga kapatid, hindi po natatapos ang buhay natin dito. Meron pong buhay sa walang hanggan, na may buhay po na there's life eternal, brothers and sisters. And there are eternal rewards waiting us. So, we must trust in God's faithfulness to fulfill His promises. Ang problema kasi sa atin, at the middle of our journey, humihinto tayo. Nakalimutan natin yung first love. Ano yung kasabihan na first love never dies. So ba yan? Kulabot kayo sa mga misis. No. Pero yung first love na yan mga kapatid, we're talking about Christ. Yung naalala nyo ba yung una yung naramdaman ang pag-ibig ng Diyos, yung mga panahon na bago kayong mananampalataya, ang init-init nyo sa Panginoon. Lagi kayong nagbabasa ng Biblia, lagi kayong nagpe-pray, gusto nyo i-take ang lahat ng opportunity to minister. No? Na magamit kayo doon sa ministry. Pero nga mga kapatid, baka at the middle of our journey, humihinto tayo. So, brothers and sisters, may we live each day with assurance that our work done for the Lord will be rewarded with an inheritance that far surpasses anything the world can offer. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.